Mga taga-Bujol, mga taga-Bohol ang nagkaisa sa pagdiriwang po ng kaarawan ni former President Duterte kamakailan. May panawagan din ng mga ito kay Pangulong Marcos Jr. matapos ang para sa kanila illegal na pag-aresto at pagsuko kay Tatay Digong sa ICC. Yan ang tinutukan ni Maria Ana Mendez. Magtatatlong linggo na matapos ang iligal na pag-aresto at pagsuko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC sa The Hague, Netherlands, ay sariwa pa rin to sa kaisipan ng mga taga-Bohol. Sa pagtitipon kamakailan, kasabay ng pagdiriwang na ika-80 kaarawan ng dating Pangulo, hindi napigilan ng mga taga-suporta ng dating Pangulo na maglabas ng sama ng loob kay Pangulong Bongbong Marcos dahil kung sino pa raw ang taong nagpatino at tumayo sa bansa sa pangayunang inuusig. Ang akong panawagan, Mr. President, is you should be sensitive to the national outrage, okay? This is, as you can see, there is a national outrage condemning your act in sending, causing the arrest and sending Tatay Digong, a former president, 80-year-old at that, to the Netherlands without due process, in violation of our constitutional rights, and therefore, because you have violated his constitutional right, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process. That is an impeachable offense, but do not wait for impeachment to come. Do the honorable thing, resign. Sa kabila ng batikos sa war on drugs ng Duterte administration, milyon-milyong Pilipino ang suportado ang naturang kampanya dahil sa mabuting pagbabagong idinulot nito sa kanilang komunidad at sa bansa. Patunay sa suportang ito ang tribute sa dating Pangulo sa mismong kaarawan nito, kung saan hindi lamang sa iba't ibang panig ng bansa ay sinagawa, kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo. Kitang-kita sa mga ito ang kanilang pagmamahal sa dating Pangulo. May paalala naman ng ilang taga-suporta ng Duterte sa kasalukuyang administrasyon. Ang message ko sa ating gobyerno is, the more nyo po ginigipit ang mga Duterte, the more po lumalakas ang backing nila naming mga masses. So the more you keep on pushing your agenda, kasi obvious na kasi, it's political persecution. So the more nyo po gigipitin si Tatay Duterte at hindi nyo ibabalik dito, ni isa sa inyo, wala na pong makakatungtong uli sa posisyon. Kahit pa kapitan ng barangay, hindi na namin kayo iboboto. Samantala, may mensahe naman ng mga Boholano na nais iparating kay Duterte. You have done a good job, and I give you my snappy salute for that, sir. Digong, keep up the good work. Tay, mahal na mahal ka namin. Miss na miss ka namin dito. Magpakatatag ka, magpakalakas ka. Padayuno nato ni dili lang kay kininiya ang ato ang pagabuhato na ay launching pod sa tibuok Pilipinas nga dili lang kini taman sa kininiya nga gadiuna or taman ugma kun dili magpadayon ang ato ang kalihukan hangtod nga makauli ang atong pinalangga nga presidente. We just want Tatay Digong or PRRD to come home in the Philippines. We support Tatay Digong because he has done so much for us. He has done so much for our country, Philippines, and we stand by him. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Maria Ana Mendez, Azimanahan News.